Anong ginawa nila sa iyo sa Pilipinas? Nagdurusa mula sa matinding atopic dermatitis kahit ang pagtingin sa salamin ay kinatatakutan ng 22 taong gulang na Amerikanang estudyante sa kolehiyo na si Maria. Matapos ang maraming taon ng pagpapagamot na hindi umuubra, nawala na siya ng pag-asa sa buhay. Ngunit nang bumalik siya mula sa Pilipinas, natulala ang kanyang ina sa sandaling makita ang anyo ng anak. At habang lumuluha, napasigaw ito, "Diyos ko! Anong ginawa nila sa iyo sa Pilipinas? Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Ano ang katotohanang nagpabago sa kanya mula sa bingit ng kawalan ng pag-asa?" Ang milagrosong kwento ng pagbabalik ng nawalang tiwala sa sarili ay magsisimula na. Kabanata 1, isang anino sa Seattle. Ang kalangitan ng Seattle ay kulay abo at malungkot sa buwan ng Nobyembre. Ang anyo ni Maria Johnson, 22, habang nagmamadaling naglalakad sa kampus ng universidad ay parang isang anino mahina at halos hindi mapansin. Nakasuot siya ng itim na hoodie na halos tumatakip sa kanyang mukha at may suot na face mask na nagtatago sa kalahati nito. Kahit na nasa ika-4 na taon na siya sa kursong Digital Arts, iniiwasan niyang makipagtinginan kaninuman. Ang kanyang araw-araw na gawain ay paulit-ulit lang, mula sa dormitoryo patungo sa silid-aralan at pabalik. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata, ang kislap ng dating sigasig sa paglikha. Habang kumukuha ng pagkain sa cafeteria ng universidad, narinig niya ang bulungan ng isang grupo ng mga babaeng kaklase niya. "Tingnan mo, laging nakatakip ang mukha niya. Tiyak na grabe ang itsura niyan pag tinanggal ang mask." Dati ang dami niyang followers sa social media, pero ngayon di na siya nagpo-post. Naramdaman ni Maria ang panginginig ng kanyang mga kamay habang naglalakad patungo sa isang bakanteng mesa sa sulok. Matapos kumain mag-isa, dali-dali siyang umalis. Habang naglalakad sa pasilyo, tila mga punyal na tumutusok sa kanyang dibdib ang mga bulungan mula sa kanyang likuran. For sure, super insecure niyan. Nakakaawa, pero wag na tayong lumapit. Sa bawat maririnig na usapan, unti-unting nadudurog ang puso ni Maria. Mula pagkabata, si Maria ay pinahihirapan na ng matinding atopic dermatitis. Pinakamalala ang kondisyon sa kanyang mukha at leeg na laging namumula, namamaga at may mga peklat mula sa pagkakamot. Bagamat regular siyang nagpupunta sa dermatologist at gumagamit ng steroid treatments mula pa noong elementarya, hindi ito gumagaling. Sa katunayan, lalo pa itong lumala dahil sa stress sa kolehiyo. Ngayon, ang mapupulang pantal ay kumalat na mula leeg hanggang sa kanyang panga. Hindi na bago sa kanya ang makakita ng dugo sa punda ng unan tuwing umaga. Sa bawat pagtingin sa salamin, pakiramdam niya ay katapusan na ng mundo. Dati, ipinagmamalaki niya ang kanyang mga digital illustration at may 20,000 followers na sumusuporta sa kanya online. Ang comment section niya ay puno ng mga papuri tulad ng "Ang galing mo" at "Excited na ako sa susunod mong gawa." Ngunit mula nang lumala ang kanyang balat, itinigil na niya ang lahat ng pag-post, lalo na ang mga selfie. Walang magtitiwala sa isang artist na hindi nagpapakita ng mukha, ang sabi niya sa sarili, kaya tuluyan na siyang lumayo sa paglikha. Hindi na rin niya sinasagot ang mga mensahe mula sa followers na nagtatanong kung okay lang siya, hanggang sa ginawa na niyang pribado ang kanyang account. Sa klase, laging sa pinakalikod at sa sulok siya umuupo, laging nakayuko dahil takot siyang tawagin para magtanong. Minsan, nang tanungin siya ng propesor, "Maria, ano ang opinyon mo?" Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib at pinagpawisan siya ng todo. "Ah, wala po." Ang naisagot lang niya sa mahinang boses. Mula noon, lalo niyang iniwasan ang mga tao. Sa mga group work, habang ang ibang estudyante ay natural na naghahati-hati ng gawain, si Maria ay laging naiiwan. Maria, ikaw na lang sa research, okay lang?" "Sige, yan na lang," ang sasabihin niya. Walang nagtatanong sa kanyang opinyon. Alam ng lahat ang kanyang galing sa digital arts, ngunit dahil iniiwasan niya ang pakikipag-usap, tinatamad na silang kausapin siya. Habang nagtatrabaho, nakaupo siyang mag-isa sa malayo, tahimik na nakatutok sa laptop. Ang mga kaklase niya ay tinitingnan lang siya na may halong awa. Pagbalik sa kanyang silid sa dormitoryo, isinasara ni Maria ang makakapal na kurtina at ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang laptop. Binubuksan niya ang social media at tinitingnan ang masasayang post ng ibang estudyante na parang kinukumpirma ang sarili niyang kalungkutan. Mga litrato sa party, date kasama ang nobyo, paglalakbay kasama ang mga kaibigan, lahat ay tila napakaliwanag at parte ng isang mundong hindi niya kailanman maaabot. Kahit buksan niya ang digital art software na dati niyang kinahuhumalingan,
Wala siyang ganang gumuhit sa puting canvas. Ang kanyang pagmamahal sa sining ay tuluyan ng natuyo, kasabay ng kanyang pagkamuhi sa sariling balat. Sa tuwing titingin siya sa salamin, nandidiri siya sa kanyang mapula at namamagang mukha. Araw-araw, dumarami ang mga peklat ng sugat na hindi na kayang takpan ng make-up. Paano ako haharap sa tao ng ganito? Bulong niya habang muling kinukuha ang makapal na face mask. Paulit-ulit na lang. Tinanggihan niya ang lahat ng imbitasyon ng mga kaibigan hanggang sa wala nang nagyayaya sa kanya. Kahit hating gabi na, hindi niya mabitawan ang kanyang smartphone. Walang sawang nag-i-scroll sa social media. Ang kakulangan sa tulog ay lalo pang nagpalala sa kanyang balat. Isang walang katapusang siklo. Ang kanyang pagkain ay puro matatamis na merienda at frozen food. Hindi na siya kumakain ng maayos. Tumaas ang kanyang timbang. Lumala ang kanyang balat. At lumalim ang kanyang pagkamuhi sa sarili. Sana, mawala na lang ako. Mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan gabi-gabi. Kabanatatong isang sinag ng pag-asa. Ang mga magulang ni Maria ay parehong doktor sa kanilang bayan sa Seattle. Ang kanyang ina ay isang dermatologist at ang kanyang ama ay isang internist. Sa kabila ng kanilang propesyon, hindi nila mapabuti ang kondisyon ng anak. Mas binibigyan nila ng pansin ang medikal na aspeto at hindi napapansin ang sakit na nararamdaman ng puso ng kanilang anak. Subukan natin itong bagong gamot. Kailangan mong baguhin ang iyong lifestyle. Ang mga salita ng kanyang mga magulang, bagamat puno ng pagmamahal, ay pabigat lamang kay Maria. Ang pakiramdam na binibigo niya sila ay lalo pang nagpapalala sa kanyang kondisyon. Ang buwan ng pagbisita sa dermatologist ay isang pahirap. Sa waiting room, ramdam niya ang titig ng ibang pasyente. Sa loob ng klinika, sinisermonan siya ng kanyang ina, lumala na naman. Alam kong stress ang dahilan. Pero bakit hindi mo subukang gumaling? Walang maisagot si Maria. Hindi naman sa ayaw niyang gumaling, hindi niya lang alam kung paano. Isang Biyernes ng hapon, napadaan si Maria sa harap ng Student Counseling Office ng universidad. Sa pinto, may mga makukulay na flyer at isa roon ang nakaagaw ng kanyang pansin. Digital Detox Wellness Program sa Laguna, Pilipinas. Isang larawan ng isang magandang hot spring at mga salitang, "Gusto mo bang i-reset ang iyong isip at katawan?" ang nakasulat. Huminto si Maria at tinitigan ng flyer. Ayon sa detalye, ito ay isang 3 linggong programa sa isang liblib na lugar sa kabundukan ng Laguna. Iiwan ng mga smartphone at laptop at mamumuhay ng simple sa gitna ng kalikasan habang sumasailalim sa therapy sa mainit na bukal. Malayo sa digital na mundo, palayain ang sarili mula sa stress. Damhin ang tradisyonal na kultura ng pagpapagaling ng Pilipinas at ibalik ang balanse ng isip at katawan. Habang binabasa ang mga salita, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Maria. Siyempre, hindi siya naniniwala na magbabago ang buhay niya ng ganoon kadali. Marami na siyang sinubukang gamutan at lahat ay nabigo. Aromatherapy, diet therapy, meditation, yoga, lahat ay may panandaliang epekto ngunit hindi nagbigay ng pangmatagalang solusyon. Ngunit ang pagnanais niyang takasan ng kasalukuyang sitwasyon ay napakalakas. Hindi na niya tiyak kung makakatapos pa siya ng pag-aaral. Ang pag-iisip tungkol sa paghahanap ng trabaho ay lalong nagpapalugmok sa kanya. Ang ideya pa lang ng pakikipag-usap sa isang interview ay nagpapakabog sa kanyang dibdib at nagpapahirap sa kanyang paghinga. Walang tatanggap sa akin ng ganito ang mukha ko. Ang kaisipang ito ay hindi maalis sa kanya at tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa para sa hinaharap. Hawak ang flyer, kumatok siya sa pinto ng counseling office. Isang babaeng counselor ang matiyagang nakinig sa kanyang kwento. Ang programang ito ay partikular na idinisenyo para sa stress na nararanasan ng mga kabataan ngayon, sabi ng counselor. Maraming positibong feedback mula sa mga nakasama na at marami ang nagsabing bumuti ang kanilang balat. Nang sabihin niya ito sa kanyang mga magulang, tutol sila nung una. Ano namang mapapala mo sa malayong bansang yan? May magagandang hot spring din naman sa Amerika. Hindi mo naiintindihan ang wika nila, kaya mo bang mag-isa? Makatwiran ang pag-aalala ng kanyang ina, ngunit nang makita nila ang kalagayan ng kanilang anak, sa huli ay pumayag din sila. Sige na nga, pero siguraduhin mong lagi kang tatawag. Ang kanyang ama, bagamat nag-aalangan, ay pumayag na suportahan ang gastos ng programa. Nang gabing iyon, matapos ang matagal na panahon, hinarap ni Maria ang salamin. Ang namumulang pisngi, mga peklat, at tuyong labi lahat ay tila napakapangit at puno ng kawalan ng pag-asa. Makakapunta kaya ako sa Pilipinas nang ganito ang itsura ko? Sa gitna ng pag-aalala at pananabik,
Wala siyang magawa kundi hintayin ang araw ng kanyang pag-alis. Habang nag-iimpake, may duda pa rin sa kanyang puso. Baka naman panandalian lang ang epekto ng hot spring. Ngunit sa kagustuhang makatakas sa kanyang sitwasyon, handa siyang buksan ang pinto patungo sa isang hindi kilalang lupain. Kabanata 3. Paglalakbay tungo sa pagbabago. Madaling araw ng Disyembre, ang Seattle-Tacoma International Airport ay puno ng mga pasahero. Si Maria, suot ang kanyang karaniwang itim na hoodie at face mask, ay nakatayo kasama ang kanyang mga magulang sa harap ng check-in counter. Dala niya ang isang malaking maleta na naglalaman ng damit para sa 3 linggo, mga gamot sa balat at isang emergency smartphone. Sigurado ka bang kaya mo? Tanong ng kanyang ina, puno ng pag-aalala. Bilang isang dermatologist, malaking kabalisahan para sa kanya na ipadala ang anak sa malayong bansa. Tawagan mo kami agad kapag lumala ang kondisyon mo. Dala mo ba lahat ng gamot mo? Tumango lang si Maria. Ang kanyang ama, na karaniwang tahimik, ay ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Huwag kang mag-atubiling tumawag kung may kailangan ka, sabi nito. Ramdam ni Maria ang pagmamahal sa likod ng mga salitang iyon. Tiyak na magiging magandang karanasan yan, dagdag ng ama, na may dalangin sa mga mata para sa paggaling ng anak. Nang oras na para pumasok sa security gate, lumingon si Maria. Nakita niya ang kanyang mga magulang na kumakaway, na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Kumaway siya pabalik, ngunit sa loob-loob niya, lumalaki ang kanyang kaba. Tama ba itong ginawa ko? Sa isipang iyon, humakbang siya patungo sa kanyang unang international flight. Sa loob ng eroplano, umupo siya at ipinagpatuloy ang pagtatago sa ilalim ng kanyang hoodie. Habang umaangat ang eroplano, paliit ng paliit ang tanawin ng Seattle. Sa paglayo ng kanyang sinilangang lungsod, naramdaman ni Maria ang bigat ng kanyang desisyon. Ang 12 oras na biyahe ay isang pagsubok. Ang tuyong hangin sa loob ng eroplano ay nagdulot ng pangangati sa kanyang balat. Paulit-it siyang pumupunta sa banyo para basain ang malamig na tuwalya ang kanyang mukha, pilit na pinipigilang magkamot. Nahihiya siya sa tingin ng ibang pasahero. Hindi siya makakain, tubig lang ang kanyang iniinom habang hinihintay na lumipas ang oras. Sa wakas narinig ang anunsyo ng kapitan. Malapit na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Sa bintana, nakita niya ang isang luntiang kapuluan na napapaligiran ng asul na dagat. Ibang-iba ang tanawin kumpara sa Amerika. Nandito na talaga ako, bulong niya, dala ang pag-asa at pangamba sa bagong lupain. Paglapag sa naiya, agad naramdaman ni Maria ang pagkakaiba ng hangin. Mahalumigmig, kabaligtaran ng tuyong klima sa Amerika. Ang paliparan ay maingay at masigla. Iba't ibang tao, iba't ibang wika ang maririnig. Habang nakapila sa immigration, naramdaman niyang nasa ibang kultura na talaga siya. Ang immigration officer, bagamat formal, ay ngumiti sa kanya. For vacation, ma'am? Tanong nito. For a wellness retreat, sagot ni Maria. Ah, very good. Welcome to the Philippines and enjoy your stay. Sabi ng officer na may ngiti. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang kabaitan ng mga Pilipino. Pagkatapos makuha ang kanyang bagahe, kailangan niyang sumakay ng sasakyan papuntang Laguna. Ang init at ang dami ng tao ay nakakapanibago. Sa labas, isang lalaki na may hawak na karatula na may pangalan niya ang naghihintay. Ma'am Maria Johnson? Tanong ng lalaki sa magiliw na Ingles. Ako po si Mang Ben, ang inyong sundo. Ngumiti ito ng malapad. Welcome sa Pilipinas. Mahaba po ang biyahe nyo, pagod po siguro kayo. Ang ngiti nito ay nakabawas sa kaba ni Maria. Ako po si Ben, ihahatid ko po kayo sa Wellness Village. Ang biyahe papuntang Laguna ay tumagal ng halos 3 oras dahil sa trapiko. Sa bintana, nakikita ni Maria ang mga tanawin ng Pilipinas, mga jeepney na puno ng kulay, mga naglalakihang billboard at mga taong naglalakad sa tabi ng daan. Habang papalayo sa lungsod, napalitan ang tanawin ng malalawak na palayan at mga puno ng niyog. Ang bawat tanawin ay bago at kaakit-akit para kay Maria. Doon po sa likod ng bundok na yan ang pupuntahan natin, sabi ni Mang Ben, sabay turo sa isang hanay ng mga luntiang bundok. Malapit na po tayo at maaamoy nyo na ang sariwang hangin. Nagsimulang umakyat ang sasakyan sa paakyat na kalsada. Nang buksan ni Maria ang bintana, naamoy niya ang halimuyak ng mga bulaklak at ang malinis na hangin ng kabundukan. Amoy ng probinsya, sabi ni Mang Ben. Napuno ng pananabik ang puso ni Maria. Pagkatapos ng huling kanto, isang maliit at tahimik na nayon ang bumungad sa kanila. Mga bahay na yari sa kahoy at kawayan, mga halaman sa bawat tabi.
at isang arko na may nakasulat na Amihan Wellness Village. Dahan-dahang huminto ang sasakyan sa harap ng isang tradisyonal na bahay at dito magsisimula ang bagong kabanata ng buhay ni Maria sa Pilipinas. Kabanata 4, Pagtanggap at Pag-aalinlangan. Ang Amihan Wellness Village ay isang magandang lugar na gawa sa kahoy at kawayan na may bubong na pawid. Sa pasukan, may mga naglalakihang paso ng halaman at mga gumamelang namumukadkad. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga halamang gamot at bulaklak. Welcome, Maria! Isang babae na may edad na ang sumalubong sa kanya. Ang Ingles niya ay hindi perpekto, ngunit ramdam ang init at sinseridad sa kanyang pagbati. Siya si Aling Nena, ang may-ari ng lugar. Ang kanyang ngiti ay nagbigay ng kapayapaan sa puso ni Maria. Napakahaba ng iyong biyahe, Hija. Ako si Nena, ang bahala sa iyo rito. Salamat po. Ako po si Maria. Sagot niya ng may kaba. Tumingin si Aling Nena sa kanyang mukha, ngunit walang bakas ng pagkabigla o pandidiri. Sa halip, ngumiti ito ng may kabaitan. Halika, ihahatid kita sa iyong tutuluyan. Sa loob, hinubad nila ang kanilang tsinelas. Habang naglalakad sa sahig na kawayan, naramdaman ni Maria ang kakaibang kapaligiran. Ang init ng kahoy, ang amoy ng mga halaman, lahat ay iba sa kanyang nakasanayan sa Amerika. Ang silid na para sa kanya ay isang maliit na kubo na may simpleng papag na may kutsyon, isang maliit na mesa, at bintanang gawa sa kapis. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako, sabi ni Aling Nena. Halos maiyak si Maria sa kabaitan nito. Ang hapunan ay mamayang 6:00, magpahinga ka muna. Nang mag-isa na, doon lang lubusang naramdaman ni Maria na nasa Pilipinas na siya. Mula sa bintana, tanaw niya ang mga bundok at ang tahimik na paligid. Magbabago kaya ako rito? Sa isipang iyon, nagsimula ang kanyang bagong buhay. Naiwang mag-isa na upo si Maria sa papagtulala. Ang silid ay mas simple kaysa sa kanyang inaasahan. Ang amoy ng sariwang hangin at mga halaman ay nagpapatindi ng pakiramdam na wala siya sa sariling mundo. Ang kanyang silid sa Amerika ay may malambot na kama, malaking aparador, at carpeted na sahig. Dito, wala ni isa sa mga iyon. Matutulog siya sa isang simpleng kutson sa sahig na kawayan. Nang buksan niya ang kanyang maleta, nalaman niyang walang aparador. Mayroon lamang isang baul na yari sa kahoy. Dahil dito, iniwan na lang niya ang kanyang mga damit sa loob ng maleta. Paano ako mabubuhay rito ng 3 linggo? Bulong niya, puno ng pangamba. Ang pinakamahirap ay walang malaking salamin sa banyo. Isang maliit na salamin lang ang mayroon, hindi sapat para makita ang buong itsura niya. Kahit na iniiwasan niyang tumingin sa salamin sa Amerika, ang kawalan nito ngayon ay nagdulot ng matinding pagkabalisa. Nang hipuin niya ang kanyang mukha, ramdam pa rin niya ang pamumula at pamamaga. Tila lalo pa itong lumala dahil sa mahabang biyahe. Sana hindi na lang ako pumunta, pagsisisi niya. Ang pamumuhay na malapit sa sahig ay mahirap para sa kanya na sanay sa mga upuan. Ang pag-upo sa banig ay nagpapamanhid ng kanyang mga binti. Ang mga huni ng butiki at kuliglig sa labas ay tila mula sa ibang mundo. Naririnig niya ang tawanan ng ibang mga bisita at pakiramdam niya ay hindi siya kabilang. Kinagabihan, narinig niya ang tawag ni Aling Nena. Maria, Hija, handa na ang hapunan. Kailangan niyang lumabas, ngunit wala siyang lakas ng loob. Nag-atubili siya sa harap ng pinto, ngunit sa huli ay binuksan niya ito. Sa labas naramdaman niya ang presensya ng ibang tao at nanigas ang kanyang katawan. Kinaumagahan ipinaliwanag ni Aling Nena ang tungkol sa healing bath sa mainit na bukal. Magbanlaw ka muna bago lumusong sa tubig. Huwag mong isasama ang tuwalya. Huwag kang magtatagal. 10 minuto sa simula ay sapat na. Kung mahilo ka, umahon ka kaagad. Ang tubig dito ay mayaman sa sulfur at minerals. Mabuti iyan para sa balat. Pero baka sa simula ay makaramdam ka ng kaunting hapdi, sabi ni Aling Nena. Lalo pang nabahala si Maria. Paano kung lalong makasama sa balat niya ang matapang na sangkap na ito? 10:00 ng umaga, oras na para sa kanyang unang paliligo. Walang ibang tao ngayon kaya't malaya kang makakagalaw. Tawagin mo lang ako kung may problema, sabi ni Aling Nena. Ngunit si Maria ay natigilan sa harap ng pasukan ng paliguan. Sa loob, kailangan niyang maghubad. Kahit mag-isa, ang ideya na ilantad ang kanyang katawan ay napakahirap. Ang namamagang mukha, ang mga pantal sa leeg, ang mga peklat sa braso, ano ang iisipin ng iba kung makita ito? Pero kailangan kong subukan. Pikit mata niyang binuksan ang pinto. Sinalubong siya ng amoy ng sulfur at mainit na singaw. Habang naghuhubad, nanginginig ang kanyang mga kamay.
Puno ng hiya, tinakpan niya ng maliit na tuwalya ang kanyang katawan at naglakad papunta sa paliguan. Bawat hakbang ay tila napakabigat. Ang paliguan ay gawa sa mga bato at napapalibutan ng mga halaman. Umupo siya sa isang maliit na bangkong kahoy at nagsimulang magbanlaw. Ang sabon ay medyo mahapdi sa kanyang balat, ngunit sinubukan niyang maging dahan-dahan. Pagkatapos, oras na para lumusong. Maingat niyang inilubog ang kanyang mga paa. Mainit! Bulong niya. Ngunit unti-unti, ang init ay naging kaaya-aya. Dahan-dahan niyang inilubog ang kanyang buong katawan. Ang pakiramdam ng tubig na mayaman sa mineral ay bago sa kanya. Dama niya ang pagyakap nito sa kanyang balat at nakakagulat na walang hapdi. Sa katunayan, tila nabawasan ang pangangati na lagi niyang nararamdaman. Nang nakalubog na siya hanggang balikat, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naramdaman niyang unti-unting nawawala ang tensyon sa kanyang katawan at isip. Ito kaya ang sinasabi nilang healing? Isang kislap ng pag-asa ang sumagi sa kanyang isipan. Habang pabalik sa kanyang silid, narinig niya ang boses ng isang lalaki mula sa kainan. May bago raw bisita, no? Isang dayuhan. Bata raw na babae. Huminto si Maria at nakinig. Alam niyang siya ang pinag-uusapan. Bihira tayong magkaroon ng dayuhan dito sa probinsya. Ang nagsasalita ay si Ginoong Mateo, isang 73 taong gulang na regular na bisita, isang retiradong propesor na nagbabakasyon doon taon-taon. Sumilip si Maria at nakita ang isang matandang lalaki na may marangal na tindig. Anong itsura niya? Tanong ni Ginoong Mateo kay Aling Nena. Napakatahimik na bata, sagot ni Aling Nena. Medyo mahiyain siguro. Narinig ito ni Maria at nakaramdam ng pagkailang. Pinag-uusapan din kaya nila ang pangit niyang mukha? Kinaumagahan, sa almusal, naroon si Ginoong Mateo. Sinubukan niyang iwasan ito, ngunit iisa lang ang kainan. Pagpasok niya, napatingin sa kanya ang matanda, nanigas si Maria sa kaba. Magandang umaga, bati ni Ginoong Mateo. Tumango lang si Maria bilang sagot. Habang kumakain, pakiramdam niya ay pasulyap-sulyap sa kanya ang matanda. Tiyak na nagulat siya sa mukha ko. Hindi ka ba sanay sa almusal ng Pilipino? Biglang tanong nito. Hindi maiangat ni Maria ang kanyang ulo. Wala siyang masabi. Ngumiti ang matanda. Nung bata pa ako, nahirapan din akong kumain sa ibang bansa. Kahit paano'y gumaan ang loob niya, ngunit hindi pa rin niya kayang salubungin ang tingin nito. Taga saan ka sa Amerika? Tanong ulit nito. Sa Seattle po. Sagot niya sa nanginginig na boses. Sa mga sumunod na araw, iniwasan ni Maria si Ginoong Mateo. Ibang oras siya kumakain at naliligo. Isang hapon, pag-ahon niya mula sa bukal, nagkasalubong sila sa pasilyo. Walang takas. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Ginoong Mateo. Hindi makasagot si Maria. Sanay ka na ba sa tubig? Tumango lang siya. Tinitigan siya ng matanda sandali at sinabing, "Huwag mong pilitin ang sarili mo." Nagulat si Maria at napatingin. Walang panguhusga sa mukha nito, kundi pang-unawa. Kailangan ng panahon para masanay. Noong bata ako, mahiyain din ako. Nagpatuloy ito, ngayong matanda na ako. Ngayon ko lang yata natutunan kung paano makisama. Huwag kang mag-alala. Naglakad na ito palayo. Naiwan si Maria, pinapanood ang likod nito. Inaasahan niyang pagsasabihan siya, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Pagbalik sa silid, napabuntong hininga siya. Ano kaya ang iniisip niya tungkol sa akin? Ang kabaitan ng mga tao ay isang bagay na hindi niya kayang tanggapin ng buo. Gabi na, habang nakahiga, pinakinggan niya ang mga tunog sa paligid, ang agos ng tubig, ang huni ng mga kulisap. Magbabago kaya ako rito? Isang malabong pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Kabanata 5 ang simula ng paghilom. Isang linggo na ang nakalipas. Isang umaga habang tinitingnan ng sarili sa maliit na salamin, napansin ni Maria ang isang bagay na halos hindi niya mapaniwalaan. Ang pamumula sa kanyang pisngi ay nabawasan. Ang pamamaga na ilang taon na niyang problema ay unti-unti nang nawawala. Totoo ba to? Bulong niya habang maingat na hinihipo ang kanyang mukha. Ang epekto ng araw-araw na pagligo sa mainit na bukal ay nagsisimula ng makita. Maging ang mga peklat mula sa pagkakamot ay naghihilom na. Tila mas epektibo pa ito kaysa sa anumang gamot na sinubukan niya sa Amerika. Ang pangangati na gumigising sa kanya tuwing gabi ay nawala na. Totoo palang epekto ng hot spring, sabi niya sa sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa.
Ang pagkain na inihahanda ni Aling Nena ay nagdulot din ng pagbabago. Ang almusal ay laging may sariwang isda, sinangag, at mainit na sabaw. Ang mga gulay ay galing mismo sa kanilang hardin. Masarap ba, Hija? Laging tanong ni Aling Nena. At ngayon nakakasagot na si Maria ng, "Opo, masarap po." Sa Amerika, puro frozen food at fast food ang kanyang kinakain. Dito, bawat pagkain ay inihanda ng may pagmamahal. Ang pagkaing Pilipino ay magaan sa tiyan, paliwanag ni Aling Nena. Ang mga pagkaing hindi mamantika ay nakatulong sa kanyang panunaw at marahil sa kanyang balat. Isang gabi may espesyal na inihanda si Aling Nena. Ito ay ensaladang pako. Maganda raw ito sa balat. Isang uri ng fern na may simpleng suka at sibuyas. Ako mismo ang pumitas niyan sa tabing ilog, sabi niya. Sa pamamagitan ng pagkain, nararamdaman ni Maria ang biyaya ng kalikasan. Dahil sa patakaran ng programa, ang kanyang smartphone ay nasa pangangalaga ni Aling Nena. Noong una, hindi siya mapakali. Ngunit pagkatapos ng isang linggo, naramdaman niya ang ginhawa. Ang pagod sa kanyang mga mata ay nawala. Ang sakit sa leeg at balikat ay nabawasan. Ang gaan pala sa pakiramdam kapag walang cellphone, sabi niya kay Aling Nena. Malayo sa mundo ng paghahambing at panghuhusga sa social media, nagkaroon siya ng oras para harapin ang sarili. Nagsimula niyang pakinggan ang huni ng mga ibon at ang ihip ng hangin. Nakikita na niya ang ganda sa kanyang paligid, isang bagay na hindi niya napapansin noon. Ang digital detox ay nakatulong din sa kanyang pagtulog. Sa Amerika, hating gabi na siya natutulog. Ngayon, inaantok na siya pagsapit ng 9:00 ng gabi. At nagigising ng may sigla. Ang maayos na tulog ay nakakatulong sa paghilom ng kanyang balat. Ang katawan pala ay tapat, bulong niya sa sarili, na mangha sa kanyang mga pagbabago. Kabanata 6, isang di inaasahang pagkikita. Sa 10 araw niya, may dumating na bagong bisita. Isang babaeng Pilipina na halos kaedad niya. Nakasuot ito ng scarf sa leeg at laging nakayuko habang kumakain. Tila may itinatago rin ito, katulad niya. Nagkatinginan sila sandali, ngunit agad itong umiwas. Kinahapunan habang si Maria ay nag-iisa sa hot spring, pumasok ang babae. Dahan-dahan itong nagbanlaw at lumusong sa tubig. Napansin ni Maria na mayroon din itong mga mapupulang pantal sa dibdib. Katulad ko rin siya, naisip niya. Naglakas loob ang babae na magsalita. Taga-Amerika ka, di ba? Oo, sagot ni Maria. Ako si Isabel. Estudyante rin, pakilala nito. Maria Johnson. Estudyante rin. Nagsimula silang mag-usap, ngunit naging tensyonado ang pag-uusap. Pinuna ni Isabel ang pagiging malaya ng buhay sa Amerika na tila may halong inggit. Ikinumpara niya ito sa hirap ng paghahanap ng trabaho sa Pilipinas. Nainis si Maria. "Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko!" Sigaw ni Maria. Nagulat si Isabel. "Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang makapunta rito." Naging mainit ang kanilang sagutan hanggang sa umahon si Isabel. Naiwang mag-isa, nagulat si Maria sa sarili. Matagal na panahon na siyang hindi nakakaramdam ng galit sa ibang tao. Dati tatakbo lang siya. Ngayon nakasagot siya. Kinaumagahan, iniwasan siya ni Isabel sa almusal. Ngunit kinagabihan, kumatok ito sa kanyang pinto. "Sorry sa nangyari kahapon," sabi ni Isabel. Nakayuko. "Ako rin. Pasensya na," sagot ni Maria. Ikinuwento ni Isabel ang kanyang problema. Nag-leave siya sa universidad dahil sa stress sa paghahanap ng trabaho na siyang nagpalala sa kanyang balat. Nagsinungaling siya sa kanyang magulang na nagbabakasyon lang siya. Inalis niya ang kanyang scarf at ipinakita ang kanyang mga pantal. Inalis din ni Maria ang kanyang mask. Bagamat hindi pa lubusang magaling, malaki na ang ipinagbago. "Pareho pala tayo," sabi ni Isabel. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Nagbahaginan sila ng mga kwento, pangarap at takot. Pareho silang may pinagdadaan ng pagsubok, parehong tumakas. Mula noon, lagi na silang magkasama. Sabay kumain, sabay maligo sa hot spring. Tinutulungan ni Isabel si Maria na makipag-usap sa ibang bisita. Maging si Ginoong Mateo ay napansin ang kanilang pagbabago. "Gumaan ang inyong mga mukha," sabi nito. "Siguro epekto ng magandang samahan." Isang hapon umakyat sila sa isang burol kung saan tanaw ang buong nayon. Ang papalubog na araw ay nagbigay ng ginintuang kulay sa lahat. "Ang ganda," sabi ni Isabel. "Swerte tayo at nakapunta tayo rito," sabi ni Maria.
Nagbago na tayo, di ba? Tanong ni Isabel. Oo. Sigurado, sagot ni Maria na may ngiti. Sa pagtanggap ng komunidad at sa pagkakaroon ng isang kaibigan, nahanap ni Maria ang isang lugar kung saan siya kabilang. Kasabay ng paggaling ng kanyang balat, unti-unting nawawala ang takot niyang humarap sa mundo. Kabanata 7, muling pagsibol. Pagkatapos ng 2 linggo, isang umaga, tumingin si Maria sa salamin at hindi makapaniwala, halos wala ng pamumula. Isang bago at malusog na balat ang tumubo. Ito ba talaga ang mukha ko? Bulong niya habang hinihipo ang kanyang makinis na pisngi. Ang mga peklat ay halos hindi na makita. Wala na ang mga pantal sa kanyang leeg. Ang bigat na matagal na niyang pasan ay tila naglaho. Sa almusal, pinuri siya ni Aling Nena. Ang ganda mo lalo, Hidya. Ngayon, kaya na niyang sumagot ng salamat po habang nakatingin ng diretsyo. Ang pagbabago sa kanyang loob ay nakikita na sa labas. Dahil sa pagganyak ni Isabel, muling nagkaroon ng lakas ng loob si Maria na gumuhit. Binigyan siya ni Aling Nena ng sketchbook at lapis. Ang una niyang iginuhit ay ang tanawin mula sa kanyang bintana, ang mga bundok, ang nayon. Habang gumuguhit, naramdaman niyang bumabalik ang dati niyang sigla. Wow, ang galing! Sabi ni Isabel nang makita ang kanyang gawa. Ramdam na ramdam ko ang ganda ng lugar na ito. Ang papuri ng kaibigan ay nagbigay sa kanya ng labis na kaligayahan. Ipinakita rin niya ito kay Ginoong Mateo. May talento ka, ipagpatuloy mo yan. Idinikit ni Aling Nena ang kanyang guhit sa labi ng kainan. Pinuri rin ito ng ibang mga bisita. Sumunod, iginuhit niya ang nakangiting mukha ni Isabel. Sa pamamagitan ng sining, tuluyan ng naramdaman ni Maria ang kanyang paggaling. Ang pagbabalik ng kanyang pagmamahal sa sining ay tanda na handa na siyang harapin ang isang bagong buhay. Epilogo, ang pagbabalik. Sa huling araw ng 3 linggo, nagtipo ng lahat para magpaalam kay Maria. Si Aling Nena, Ginoong Mateo, Isabel, at iba pang mga taga-nayon. Puno ng pasasalamat ang puso ni Maria. Maraming salamat po sa lahat. Babalik ka ha? Sabi ni Aling Nena. Opo, babalik po ako, pangako ni Maria. Nagpalitan sila ni Isabel ng contact information at nangakong mananatiling magkaibigan. Habang paalis ang sasakyan, lumingon si Maria. Ang nayon, ang mga tao, ang lugar na nagpabago sa kanya. Dito ako muling isinilang, sabi niya sa sarili, habang binubuksan ang pinto patungo sa isang bagong simula. Sa Seattle-Tacoma International Airport, natulala ang mga magulang ni Maria nang makita siya. Ibang-iba siya sa anak na inihatid nila. 3 linggo na ang nakalipas. Walang mask, walang scarf. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag at ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala sa sarili. Maria? Halos pabulong na sabi ng kanyang ina. I'm home, Mom, masayang bati ni Maria. Diyos ko, anong nangyari sa iyo sa Pilipinas? Tanong ng kanyang ama, hindi makapaniwala. Umiti si Maria. My life changed. Sa bahay, ipinakita niya ang kanyang sketchbook, namangha ang kanyang mga magulang. Ang gaganda ng mga guhit mo. Bumalik siya sa universidad ng may bagong kumpiyansa. Nagulat ang kanyang mga kaklase. Para kang ibang tao, ang ganda mo. Muli siyang gumawa ng digital art at ang tema niya ay ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Nag-post siya muli sa social media at sinalubong siya ng suporta mula sa kanyang mga followers. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang kasiyahan niyang makasama ang ibang tao. Ang mga pakikipag-usap sa kaibigan, ang pagiging aktibo sa klase lahat ay natural na sa kanya. Ang aral na natutunan niya sa Pilipinas ang pagtanggap sa sarili ang naging sandigan ng kanyang bagong buhay. Ikalawang kwento ang lihim ni Lola Elena. Anong ginawa nila sa iyo sa Pilipinas? Ito ang mga salitang nabitiwan ng mga magulang nang salubungin ang kanilang anak sa airport. 3 buwan na ang nakalipas. Ang 20 taong gulang na Amerikanang estudyante sa kolehiyo nalulung sa party at junk food at 8 oras na nagbababad sa smartphone araw-araw ay bumalik mula sa Pilipinas. Ang nasa harap nila ngayon ay isang babaeng may napakagandang kutis at marangal na tindig na nagniningning mula sa loob. Walang mamahaling produkto, walang high-tech na beauty gadget. Paano niya nakamit ang milagrosong pagbabagong ito? Ano ang sinaunang sikreto ng kagandahan na itinuro sa kanya ng isang 85 taong gulang na lola sa isang maliit na wellness sanctuary sa kabundukan ng Pilipinas? Ang katotohanan sa likod ng kanyang di kapanipaniwalang pagbabago ay malapit ng mabunyag. Kabanata 1, ang Reyna ng Beverly Hills.
Sa isang marangyang bahay sa Beverly Hills, California, binaliwala ni Brianna Hudson ang tunog ng kanyang alarm clock at lalo pang isinubsob ang mukha sa malambot na unan. 11:00 na ng umaga. Ang kanyang kwarto ay larawan ng karangyaan, mga poster ng sikat na brand, isang dresser na puno ng higit sa 50 lipstick at 3 smartphone na naka-charge. Nang sa wakas ay bumangon, isa lang ang kanyang nasabi, "Oh my God, late na naman ako." Humarap siya sa salamin. Ang kanyang blonde na buhok ay gusot at ang makeup niya kagabi ay kumalat na. Ngunit kahit ganoon, maganda pa rin siya. Si Brianna 19 ay isang tipikal na California girl. Asul na mga mata, matangos na ilong at isang ekspresyon na puno ng kumpiyansa. Nagmamadali siyang naligo at gumugol ng 20 minuto para sa perpektong makeup, foundation, highlighter, concealer at smoky eyes. Sa huli, isang matingkad na pulang lipstick. Perfect as always, bulong niya habang inihahagis ang kanyang Louis Vuitton bag sa loob ng kanyang puting BMW convertible, isang regalo sa kanyang ika-18 na kaarawan. Ang kanyang mga magulang ay matagumpay. Ang ina niyang si Linda ay isang sikat na cosmetic dermatologist at ang ama niyang si Greg ay CEO ng isang IT company. Pangarap ni Brianna na maging isang beauty influencer. Ang buhay para sa kanya ay perpekto, yaman, kalayaan at walang katapusang kasiyahan. Pagkatapos ng klase, nagsisimula ang tunay na buhay para kay Brianna. Ang kanyang social life ang pinakamahalaga. Kasama ang kanyang best friend na si Chelsea, abala sila sa pag-post sa social media. Ang followers ni Brianna ay umabot na sa 120,000. "My post got 30,000 likes," sabi ni Chelsea. "Mine got 50,000. Bikini pics always work," sagot ni Brianna. Ang kanilang tanghalian, double cheeseburger, large fries at cola. Ang kanilang gabi, walang katapusang party mula Huwebes hanggang Linggo. Ang kanyang buhay ay isang paulit-ulit na siklo ng junk food, puyat at paghahanap ng validation online. Kabanata 2, isang klase na nagpabago sa lahat. Isang araw, nalaman ni Brianna na kulang siya ng 2 unit para makapagtapos. Ang tanging klase na available na pasok sa kanyang schedule ay Introduction to East Asian Cultures na tinuturuan ni Professor Benson. Wala siyang interes dito, ngunit kailangan niya ng units. Sa unang araw ng klase, na-late siya. Naabutan niyang tinatalakay ng propesor ang tradisyonal na paraan ng pagpapaganda sa Japan. Ipinakita sa slide ang mga kababaihan noong panahon ng Edo. Ang mga babaeng Hapones noon ay gumagamit ng komenuka o pinong darak ng bigas para linisin ang kanilang balat, paliwanag ng propesor. Ang epekto nito ay maihahalin tulad sa mamahaling pampaganda ngayon. Nakinig si Brianna ng may interes. Pagkatapos ng klase, nilapitan niya ang propesor. "Professor, totoo po ba yung beauty effects ng mga natural ingredients?" "Oo naman," sagot ni Professor Benson. "Sa katunayan, hindi lang sa Japan. Sa Pilipinas, halimbawa, mayroon silang tradisyon ng paggamit ng mga halaman at natural na pamamaraan para sa kalusugan at kagandahan. Mayroon kaming isang study program doon sa isang wellness sanctuary." "Pilipinas?" Nagulat si Brianna. Hindi niya pa naiisip na pumunta roon. "Oh, isang programa kung saan matututunan mo ang kanilang tradisyonal na kultura ng pag-aalaga sa sarili. Para sa isang taong interesado sa beauty tulad mo, tiyak na magiging isang magandang karanasan yan." Ang mga salita ng propesor ay nag-iwan ng kakaibang epekto kay Brianna. Isang mundong kabaligtaran ng kanyang magulo at maingay na buhay. Nang gabing iyon, sa halip na mag-party, tinitigan niya ang brochure ng programa. Kabanata 3, isang bagong mundo. Pagdating ni Brianna sa NAIA sa Maynila, natigilan siya. Ang paliparan ay masigla at maingay, ngunit ang mga tao ay palangiti at magalang. Isang mag-asawang nasa katanghalang gulang ang sumalubong sa kanya. Sila sina Mang Jose at Aling Mila Reyes, ang may-ari ng Tala Sanctuary and Spa sa Tagaytay. "Welcome to the Philippines, Brianna," bati nila. Kahit hindi perpekto ang kanilang Ingles, ramdam niya ang init ng kanilang pagtanggap. Pagdating sa Tagaytay, namangha siya sa ganda ng lugar. Ang Tala Sanctuary ay isang koleksyon ng mga modernong kubo na napapaligiran ng mga hardin at may tanawin ng Bulkang Taal. Dito niya nakilala ang ina ni Aling Mila, si Lola Elena, isang 85 taong gulang na babae na may marangal na tindig at matalas na mga mata. "Ikaw pala si Brianna," sabi ni Lola Elena sa malinaw na Ingles. "Maganda kang bata, pero ang iyong balat ay mukhang pagod. At ang iyong mga mata, tila may hinahanap na kapayapaan."
Natamaan si Brianna. Paano nalaman ng isang matanda ang kalagayan ng kanyang kaluluwa sa isang tingin lang? Ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa labas, hija. Ito ay nagmumula sa loob, sabi ni Lola Elena. Kung gusto mo, tuturuan kita ng mga sinaunang lihim ng aming mga ninuno. Opo, gusto ko po, sagot ni Brianna, puno ng pananabik. Ang unang karanasan niya ay ang paliligo sa isang mineral-rich spring na sinamahan ng volcanic mud pack. Mainit, sigaw niya, ngunit ang init ay nagdulot ng kakaibang ginhawa. Pagkatapos ng 10 minuto, ang kanyang balat ay naging napakakinis. Wow! Bulong niya sa harap ng salamin. Ang kanyang balat ay may natural na glow na hindi kayang ibigay ng anumang highlighter. Kabanata 4, ang mga lihim ni Lola. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay ni Brianna ay sumailalim sa isang revolusyon. Ang kanyang araw ay nagsisimula ng alas 6 ng umaga. Ang almusal ay hindi na cheeseburger, kundi sariwang prutas tulad ng papaya at mangga, sinangag at mainit na salabat ginger tea. Ang papaya ay may enzymes na naglilinis ng iyong bituka. Paliwanag ni Lola Elena, kapag malinis ang loob, gumaganda ang labas. Nawala ang kanyang pagdepende sa smartphone dahil mahina ang signal sa sanctuary, natuto siyang mag-focus sa kasalukuyan. Sa umaga, tinutulungan niya si Aling Mila sa pag-aalaga ng hardin. Sa hapon, nagbabasa siya ng libro o simpleng pinapanood ang paglubog ng araw. Natuklasan niya ang kapayapaan sa katahimikan. Itinuro sa kanya ni Lola Elena kung paano gumawa ng sarili niyang pampaganda. Ito ay virgin coconut oil, sabi ni Lola, hawak ang isang bote ng malinaw na langis. Ito ang pinakamagandang moisturizer at hair conditioner sa buong mundo. Gumawa sila ng face mask mula sa dinurog na abukado at pulot at body scrub mula sa pinong-pinong butil ng kape at asukal. Lahat ay natural, walang kimikal. Hindi mo kailangan ng mamahaling produkto para gumanda, sabi ni Lola. Nasa kalikasan na ang lahat ng iyong kailangan. Natuto rin siyang kumain ayon sa panahon. Kapag tag-init, kumain tayo ng mga pagkaing nagpapalamig tulad ng pipino. Kapag tag-ulan, mga pagkaing nagpapainit tulad ng luya at mga lamang ugat, turo ni Lola Elena. Isang gabi, habang pinapanood nila ang mga bituin, sinabi ni Lola, Brianna, ang pinakamalaking pagbabago sa iyo ay hindi sa iyong balat, kundi sa iyong puso. Ang kapayapaan ng isip ang pinagmumula ng tunay na kagandahan. Naintindihan ni Brianna. Ang lahat ay konektado. Ang pagkain, ang pagtulog, ang katahimikan at ang pag-aalaga sa sarili. Ang kagandahan ay hindi isang bagay na binibili. Ito ay isang bagay na nililinang. Epilogo, isang bagong misyon. Pagkatapos ng 3 buwan, bumalik si Brianna sa Los Angeles. Sa airport, hindi siya makilala ng kanyang mga magulang. Anong ginawa nila sa iyo sa Pilipinas? Gulat na tanong ng kanyang ina. Ang dating maingay at magulong anak ay ngayon ay isang babaeng may serenidad at natural na ganda. Wala siyang suot na makapal na make-up, ngunit ang kanyang balat ay kumikinang. Naranasan ni Brianna ang reverse culture shock. Ang ingay ng LA, ang pagkain, ang pamumuhay lahat ay tila banyaga. Tinanggihan niya ang mga party at mas pinili ang tahimik na gabi sa bahay. Sinimulan niyang ihanda ang sarili niyang pagkain, gamit ang mga natutunan niya sa Pilipinas. Nagpasya siyang ibahagi ang kanyang natutunan. Gumawa siya ng bagong social media account na nakatuon sa Filipino-inspired holistic wellness. Ang una niyang post, isang tutorial kung paano gumawa ng papaya face mask. Naging viral ito. Ang kanyang approach ay iba, kalmado, matalino, at totoo. Ipinakita niya kung paano ang tamang postura ay nakakabata at kung paano ang 10 minutong paghinga ng malalim ay mas epektibo kaysa sa anumang anti-anxiety pill. Beauty is not something you buy, it's something you cultivate, sabi niya sa isang video. Ang kanyang followers ay dumami ng mabilis. Mula sa mga estudyante hanggang sa mga abogadong stressed, marami ang na-inspire sa kanyang mensahe. Ang kanyang best friend na si Chelsea ay naging una niyang convert. Hindi na pangarap ni Brianna na maging isang tipikal na beauty influencer. Ang kanyang misyon ngayon ay mas malalim. Ang ituro sa mundo ang mga aral na natutunan niya mula sa isang matandang babae sa isang tahimik na sulok ng Pilipinas. Ang tunay na kagandahan ay ang balanse ng isip, katawan at kaluluwa. At ang sikretong iyon, isang regalo mula sa Pilipinas, ay handa na niyang ibahagi sa lahat.